ang panganay na babae ng pamilyang Lanshen. Lumayo ka at huwag mo akong hipuin. Ikaw ay isang waitress. Anong itsura ang ipinapakita mo sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Dumating ako sa Yete para kumita ng pera, bakit nagkukunwari ka? Lumayo ka. Ah, Huwag kang tatakbo. May humahabol sa akin, tulungan mo ako. tinulungan kita, tulungan mo rin ako. Lumayo ka, pakawalan mo ako. Babayaran kita. To be continued. Inay, nahanap ko na ang admission letter ni Shenting Lan. Bakit mo kinukuha ang admission letter ko? Ibigay mo. Si Yue ay papasok sa prestihiyosong universidad. Kung saktan mo siya, titigan kita. Tita, ako ang nakapasok sa University of Sofia. Ngunit ngayon, ang admission letter na ito ay akin, at ako ang papasok sa paralan. Salamat sa perang nakuha mo para sa akin. Pinsan, talagang nagsisikap kang kumita ng pera. Pumapasaya ka ba sa mga lalaking mababang klase? Anong ginagawa mo? Ang mga lalaki dito sa Yet ay mapagbigay. Nagbigay ng 80,000 yuan na deposito at mahalagang kwintas. Ikaw ang gumawa ng bitag sa akin. Sinabi mong magtrabaho ako bilang waitress sa Ete, pero ibinenta mo ako sa mga salbahe. Hahagan kita. Pakawalan mo ako. Assistant Fu Jingchen. Sino ba kayo? Ang kwintas na ito ay regalo ng aming presidente para sa babaeng kasama niya kagabi. May nangyaring hindi inaasahan, kaya hindi niya nakita ang mukha niya. Sino ba yung presidente ninyo? Si Fu Jingchen ang pinakamayayamang tao sa Jinghai. Ako yon. To be continued. Sakit ng tiyan, may hinihindi ba? Kailangan ko ng tulong, malapit na akong manganak. Yue. Tulungan mo ako at ang anak ko. Ang maliit sa ilalim ng tiyan mo ay ipinanganak na. Hindi ninyo alam kung sino ang ama ng anak mo. Tunay na isa ang pamilya, ngunit ang bata ay maaring hindi magtagal. Tulungan kita ilibing siya. Huwag, huwag, huwag. Pinsan, akala mo ba papayag akong palampasin ito? Titiyakin kong mabubuhay ang buhay na gusto mo, maging magaling na graduate sa Sofia Fashion Academy, at makikilala ang mga makapangyarihan sa Jinghai. Ngunit ikaw ay mananatiling maliit na hindi makakaahon.
Tulong, masakit ang tiyan ko, parang manganak na naman, mayroon pa bang isa? To be continued. Magandang hapon, Ginoong Fu. Ginoong Fu. Nahanap namin ang misteryosong designer, si Shen Tinglan ay nasa aming city. Nakuha namin ang kumpanya niya ayon sa utos mo. Mahalaga siya, gagamitin ko siya kahit ano pa ang mangyari. Si Ju, kaarawan mo ngayon, dadalhin kita kumain. Baby, maligayang kaarawan. Salamat Mommy, anak ni Shen Tinglan. Mabuti, mabuti. Kuya, pasensya na, ito ba ang kotse mo? Pwede mo bang ilipat? Ganda, halikan mo ako at ililipat ko ang kotse. Babae, panggagahasa ito, wag magalit. Huwag mo hawakan ang Mommy ko. Batang gago, inilapat mo ako. Multo pala. Anak ko ay likas na malakas, wag mong takutin siya. Tara kain tayo ng masarap, sakay na. Tupatin. Si Ju, maghintay ka dito, tatanggap lang ako ng tawag. Baby, kaarawan mo, gusto mo bang kumain ng gusto mo? Gusto kong kumain ng fried chicken, tara mama ay dadalhin kita. Baby, maligayang kaarawan, sabihin mo kay daddy ang gusto mong kainin. Gusto kong kumain ng fried chicken, basura ang pagkain yan, pero minsan lang, dadalhin kitang kumain ng fried chicken, tara na. Uminom ka ng tubig. Mommy, busog na ako, gusto kong pumunta sa banyo, sige mag-ingat ka. Alam ko ang tungkol sa pagbili ng kumpanya, pero birthday ng anak ko ngayon, pag uwi ko na lang iyan pag-usapan. Kailan ka napalit ng damit? Ang bango ng sweet na suot mo, para ba ito sa mommy bilang sorpresa? Miss, kausap mo ba ako? Sige baby, maligayang kaarawan, umuwi na tayo. Tinawag niya akong baby, sige. Nasaan si Ju? Tigilan mo. To be continued. Ang mga kidnapper ngayon hayagan na talaga. Ay, Ano? saan mo dadalhin ang anak ko? Anong problema mo? Siya ang anak ko. Anak mo? Si Ju. Saan mo siya dadalhin? Hindi ka naman bata ganyan karaming beses. Sino ka para pagsabihan ang anak ko? Halika dito. Halika, umuwi tayo kay daddy, maghanda kang makatanggap ng legal na sulat. Tumigil ka, anak ko ito, sino ka ba? Ikaw ang dapat makatanggap ng legal na babala, palayain mo siya. Putang ina, tara na. Tigilan mo, pakawalan mo ang anak ko. May nangyaring masama sa presidente. Isara ang lugar. Kinidnap si Ju, kapag nahuli ang suspect, ipapasa agad sa pulis. Paparusahan ko siya ng matindi. Anong nangyari sa mukha mo? Na-stress si Ginoong Chijue. Sinabing tayo ay mga kidnapper kaya binugbog kami. Lahat dito, tingnan mo ito. Si Ju, kapag muli kang tatakbo, huhulihin kita at papalpakan ang puwet mo. Bakit ang damit mo? Binili ito ni Daddy bilang high-end suit. Mga magnanakaw ngayon, kung hindi nakawin ang tao, ginagamit ay damit. Madalas pala silang walang patumanggang kuha. Tara na pauwi. Magpapatuloy. Pakawalan mo ako, masama, pakawalan mo ako. Natakot ba si Ju sa babaeng nagbebenta ng tao? Nangahas pang dukutin ang anak ni Fu Jingchen. Si Ju, hindi ka ganyan karaniwan. Sabihin mo sa tatay, ano nang nangyari sa'yo ngayon?
Hindi ka ang tatay ko, gusto kong umuwi at hanapin si mommy. Fuxiju, nagkayamot ka pa ba sa tatay mo? Sino si Fuxiju? Umupo ka muna, tatay ang magbubukas ng pintuan. Kailangan ko si mommy na mabilis na sumagip sa akin. Ito ba si Fuxiju? Sobrang ganda ng pagkakahawig namin. Siya ba talaga ang tatay ko? Bebe, natakot ka ba ngayon? Halika, haplos ang ulo mo, ayos lang yan. Nilabas na ni Mama ang masasamang tao, kaya hindi ka na dapat matakot. Birthday mo ngayon, lulutuin kita ng pansit para sa mahahabang buhay, antayin mo ako. Bakit laging sinasabing ako ang mommy nitong tita? Ito ang si Shen Bibi, sobrang ganda ng pagkakahawig namin, siya ba talaga ang mommy ko? Magpapatuloy. Mommy, nakita ko si tatay. Pagyamanin niyo ang buhay niyo ni tatay mo. Kapag wala ang anak ko, huwag ka nang magpanggap na siya. Peke ka. Sige na, Bibi, tigilan mo na. Tama na, mommy ang papaligo sa'yo. Tara na, gusto ba ni mommy na dalhin ko si tatay sa bahay? Sigurado. Jinchen, binili ng nanay ko ng sabaw mula sa palengke para sa'yo. Inumin mo habang mainit pa ito para sa kalusugan. Araw ng kapanganakan ni Xiju ngayon, bilang ina dapat alagaan mo siya ng husto. Jinchen, nagkamali ka ng akala. Bakit ko malilimutan ang birthday niya? Dito ako para batiin siya ng happy birthday. Xiju, happy birthday. Tingnan ko paano kita bibiyayaan ng hirap, cute na bata. Xiju, ano nangyari? Tatay ko. Jinchen. Sabi ng psychologist, may problema pa si Xiju. Mukhang flare-up na naman. Hindi totoo, ikaw ang nananakit sa akin. Xiju, paano kita mapagsasalitaan? Anak ka ni mommy, mahal ka niya. Psychologist sabi, paranoia ito. Mas lumala yata ang sakit mo. Anak kita, hindi kita saktan. Xiju, sinisigurado mo bang uminom ka ng gamot ng tama? Hindi ako nagsisinungaling, siya ang nananakot sa akin. Paano mo mapintindi si mommy ng ganyan? Jinchen, dapat taasan ang gamot ni Xiju para gumaling. Binayaran ko na ang doktor. Kung tuluyan siyang masira, saka lang magpapanganak si Jinchen. Anak ko lang ang magmamana ng Fu family. Anong ginagawa mo? Opo, walang paraan kang pag-ugali. May sakit ako, hindi mapigilan ang sarili ko. Magpapatuloy. Mga bata ka pala. Xiju may sakit. Bilang ina, hindi ba dapat patawarin mo siya? Dapat huwag mong naman palalalain ang sakit niya. Jinchen, nagalit lang ako. Hindi ko sinadsad si Xiju. Tumatagal na ang gabi, umuwi ka na muna. Jinchen, gusto kong manatili dito ngayong gabi kasama ka at si Xiju. May sakit siya, dapat iwasan na ang stress. May sasabihin pa ako. Kamakailan bumili ka ng kumpanya ng damit. Sakto ang profession ko ay fashion design. Tutulungan kita. 5 taon na, hindi ako nagtagumpay makapasok sa kama ni Jinchen. Ngayon magtatrabaho ako sa bagong kumpanya para makalapit kay Jinchen. Kailangan kong magtagumpay para may panganak ang anak niya. Kung hindi, mapapakinabangan ng cute na bata ang panganganak. Ipaalam mo ito sa Hey. Salamat Jinchen, ang bait mo sa akin. Hindi mabait itong masamang tita na ito. Hindi ko papayagang maagaw niya si tatay ko. Kung gusto niyang pumunta sa kumpanya ng tatay ko, pupunta rin ako. Naiinip ako sa bahay, namimiss ko si tatay. Ayaw kong sirain ang plano ni Jinchen. Ganyan kalaki ka na, bakit lagi kang nakasunod kay tatay? Matanda ka na pero lagi ka pa rin nakasunod kay tatay ko. Mapapatuloy. Inaaway mo ang cute kong anak.
Pinggan ko ang gagawan mo ng hindi magandang pangyayari. Fuxiju, hindi ka pwedeng maging bastos. Kung gusto mong pumunta, papayagan ka ni tatay. Ang tatay ang pinakamahalaga. Baby, pumunta na si mama sa trabaho, maging mabait ka dito. Kung may problema, tawagan mo si Auntie U. Ingat ka sa daan, mommy. Ang bait mo na ngayon. Hindi mo na kailangang maging formal sa mommy. Halika. Halikan kita. Pagbalik ni mommy, bibili siya ng masasarap na pagkain para sa'yo. Bye-bye. Gusto ko si mommy na ito. Sasabihin ko kay tatay na hindi pwedeng ibang tao ang maging mommy ko. Tatay, nahanap ko na si mommy. Dalhin ko ba siya sa bahay? Peke ang anak ko. Akala mo hindi ko alam ang voice changer. Buong lakas ng loob ka. Hindi maniniwala si tatay na nahanap ko si mommy. Hindi susuko, ipapakita ko kay tatay si mommy. Magpakailanman. Tatay, si mommy yon. Fuxiju, umupo ka. Siya yon. Fuxiju. Bakit tinatawag mong babaeng nagbebenta ng tao na mommy? Siya ang mommy ko. Mukhang matagal na niyang pinlano ito. Fuxiju, ikaw. Manatili ka lang sa loob ng sasakyan. Duyang, bantayan mo siya, huwag palayain tumakas. Ako si Fu, ingatan ko ang batang Ginoo. Ikaw na pala. Hindi mo nakuha ang bata kagabi. Gusto mong saktan ako ngayon? Nilalapitan mo ang anak ko, ano ang ibig sabihin mo? Anak ko iyon, hindi sa'yo. Sige na lang. Kailangan ko ng trabaho. Iscan mo ako, idagdag mo ako, Wechan. Kapag may problema sa kotse ko, magbabayad ka. Ay, gagamitin mo ang anak ko para lumapit sa akin. Isa kang mayabang. May sakit yan at kailangang gamutin. Hindi ako magbabayad. Sinungaling mo ako. Kung aabutin mo ang anak ko ulit at gagamitin siya, hindi kita pagpapalampasin. Pakawalan mo ako, masakit na. Ikaw ito. Magpapatuloy. Ikaw ito. Sinabi ko nang hindi ako magbabayad, ano pang gusto mo? Hindi ka pwedeng siya. Ano ba yan? Hindi ko na mahuli ang trabaho ko. Makikinig ako sa'yo. Sandali lang. Hindi pa ako tapos magsalita. Huwag ka nang magpaloko sa harap ko, at huwag sukat nang gamitin ang anak ko para lumapit sa akin. Ito ang card mo, ang password ay nasa likod. Ito ba ay para sa akin bilang kompensasyon? Pero di ko pa naayos ang kotse ko. Hindi ko alam kung sapat ang pera sa card. Sobra, tandaan mo yan, lumayo ka sa anak ko. Tingnan mo kung gaano ako ka-cool. Ikaw lang ang munang may anak. Masamang tatay, bakit hindi mo ako pinapayagang makita si mommy? Fuxiju, hindi siya ang mommy mo. Ano? Hindi pagkilala sa mommy ay isang malaking bagay. Kahit gaano pa kaganda o kagwapo si tatay, hindi pwede. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Yun ba yung babae? Sabi ni mommy, mga gwapong lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan, puro kalokohan. Kaya tatay ay isang malaking kalokohan. Hindi na kita gusto. Fuxiju, kung magpapatuloy kang ganun magsalita, tatapakan kita sa puwet mo. Huwag ka nang magsabi ng kahit ano pa sa babaeng yon, naintindihan mo ba? Tuloy. Sige na, magstay ka lang dito at hahanapin kita pag natapos na ako. Jingchen, naghanda ako ng almusal para sa'yo. Kainin mo habang mainit pa. May kantina ang opisina. Hindi kita dinala dito para magluto, magtrabaho ka ng maayos. Pasensya na, Jingchen. Naintindihan ko na. Huwag muna.
Hindi, paano pwede? Hindi ba siya nagkaroon ng anak? Ikaw na naman. Nakarating ka pa dito sa opisina. Hindi ko pa nasabi kung paano tayo nagkita ulit dito sa elevator. Iniisip mo ba gusto kitang makita? Kilala niyo ba siya? Jing Chen, ito ay pinsan ko. Dati siyang naligaw sa maling lalaki, nagdulot ng kahihiyan sa pamilya namin. Sa huli, nagkaanak siya ng isang 3 anak. Shen Yue, anong karapatan mo bang banggitin siya? Sa cruise dati, kung hindi dahil sa inyo, hindi ito mangyayari. Saan na cruise yun? Pakawalan mo siya. Sabihin kung anong barko iyon. Hindi pwede. Hindi niya dapat malaman ito. Natutulog siya sa maling lalaki, nagkaanak ngayon tinitikman ang kapatid mo. Wala kang hiya. Nangingibabaw ka. Shen Yue, wala akong interes sa lalaki mo. Babayaran ko lahat ng utang mo. Tandaan mo, hindi ito nakakalimutan, ngunit hindi pa panahon. Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Para lang paglaruan kami ni Shen Yue. Hindi kita sasabihan. Ano bang barko ang sinabi ng pinsan mo? Dati sa abroad siya nagpunta. Ako at mama ay hindi siya pinayagang pumunta, pero ipinilit niya. Sa cruise na iyon nangyari ang lahat. Siya ay salungat. Sa abroad ba yon? Bukas siya doon. Nagdala ng anak mula sa isang lalaki. Pagkatapos namatay ang kanyang ina, nanirahan siya sa amin. Tinuruan siya ng mabuti ng mga magulang ko, pero nilakad niya ang daan ng kanyang ina. Jing Chen, dapat ba kong tanggalin ang pinsan ko sa kumpanya? Nakakasira siya ng imahe. Hindi. Kung binigyan siya ng posisyon, may silbi siya. Trabaho ay trabaho, personal ay personal. Hindi ko papayagan na si Shen Tinglan, ang cute na bata, ay manatili dito. Itutuloy. Tigilan muna ang trabaho. Palakpakan natin ang bagong direktor ng kumpanya, si Director Chu, direktor ng department ni Shen. Paano nangyari na si Shen Yue at ang nasisista ay sabay na lumabas ng elevator ng kumpanya? Mga bagong kasamahan sila. Ikaw ang chief designer. Ano yon? Bakit ka nakikipag-usap sa direktor namin? Bili na ba? Ang kumpanya ay na-acquire na ng Fu Group. Ang requirement para sa chief designer ay master's degree. Tama ba, Director Shen? Anong degree meron si chief designer Shen? High school. Nakakabaliw. Rainbow Garments ay ngayon nasa ilalim ng Fu Group. Ginagawa niyo chief designer ang isang tao na may high school lang na edukasyon. Tama ba yon? Narinig mo ba? Umalis ka na. Dito sa kumpanya, hindi pwedeng pumasok ang mga walang kwenta. Shen Yue, ano ba ang gusto mong gawin? Cute, basta nandito ako, hindi ka makakaahon sa buhay mo. Naku, bakit ganito na ang industriya ng damit? Mababa ang sahod, mahirap ang pagiging manggagawa. Mommy, naghahanap ka ba ng trabaho? Baby, nawawalan ako ng trabaho pero maniwala ka, makakahanap din ako ng bago. Hirap makahanap sa panahon ngayon. Alam mo ba ang ginagawa ng maliit na ito? Gusto niyang tulungan ako dahil mahirap akong mag-isa. Ang bait ng aking baby, mahal ka ni mommy, halika, yakap kita. Tatay palagi nagsasabi, mas maganda maging boss kaysa magtrabaho sa iba. Magtayo tayo ng sariling pwesto. Tatay? Ano ng tatay? May mga kakaibang kuya bang nang aabala sa'yo? Nanaginip ako. Marahil nakuha niya sa telebisyon.
Na-miss niya si tatay kaya nagkakaganito. Dapat ba akong magpakasal kay Aunt Wang? Mommy, anong palagay mo? Maganda ang ideya mo, baby. Mas maganda maging boss kaysa magtrabaho sa iba. Magtayo tayo ng sariling pwesto. Yeh, Itutuloy. President, ito ang kompletong profile ni designer Shen. 2 taon nang sumali si Shen sa Rainbow Garments na halos malugi na. Nakapaglabas siya ng 2 sikat na produkto at na-feature pa sa Tianqiao Magazine. Buhay na buhay ulit ang Rainbow Garments. Pakiusap, ipatawag mo si Shen Tinglan sa opisina ko. May mga nais akong sabihin dito ng personal. May isa pa akong isusumbong sa inyo. Anong issue iyon? Tinatanggal na si designer Shen ni Director Shen. Pakiusap, ipatawag mo siya sa opisina ko. Jing Chen, ito ang profile ng bagong chief designer. Paki-review. Sino ang nag-utos na tanggalin mo si Shen Tinglan? Jing Chen, sumusunod lang ako sa patakaran ng kumpanya. Mababa ang edukasyon ni Shen Tinglan, nagpapababa sa reputasyon ng Fu Group. Akala mo ba walang dahilan kung bakit binili ko ang kumpanyang ito? Siya ang designer ng taon ng Tianqiao Magazine 2 sunod na taon. Pero ang pinsan ko ay may mataas na school lang, hindi nakapasok sa kolehiyo. Si Fu Jingchen ay nakatuon sa kakayahan. Maghahanap ako ng mas mahusay na designer kaysa sa pinsan ko. Siya ay puro swerte lang at walang tunay na talento. Huwag kang mabiktima. Itutuloy. anong ginagawa nyo? Si Ju, sinabi kong manatili ka sa lounge. Bakit nandito ka? Masamang tatay, ayoko na sayo. Si Ju, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Jing Chen, laging ito ang cute na bata na ito na sumisira sa mga plano ko. Mga dalaga, gusto niyong tingnan ang mga damit? Ginawa ko ang mga ito. May iba't ibang estilo, subukan niyo. Maganda ito. Ang kalidad ay hindi katulad ng mga sikat na brand. Magkano ito? Kung gusto mo, binebenta namin ng 150. Magsisili ka, ate. 500? Medyo mahal yata. Hindi naman. Ang disenyo, kalidad at pagputol ay mas mataas pa kaysa mga sikat na designer ng Fu Group. Mahusay ang panlasa mo. Parang nagbago si Bibi. Dati siya masunurin pero ngayon parang mature na. Siya ba talaga si Bibi? Siya ba ang kapatid mo? Ang cute niya. Siya ang anak ko. Gayon nahihikayat ng bansa na magkaanak. Gusto ko ito. Ay naku, ang cute at talino ng anak. Kailangan niya ng mga gen. Dala mo. Kunin ko ang damit na... Sige, ipapako para sa'yo. Pwede ka nang Sige, kumbinsihin ako kumuha ng isa. Elan, Ingat, salamat sa pagbisita. Tara, may pagkain dito. Regalo ito ni Mama sa'yo. Mama, gusto ko yung yan. Ice candy yan, ikaw na ang bumili. Ingat lagi. Baby, sabihin mo kay Daddy kung bakit ka galit. Daddy ay isang masamang tao. Fu si Ju. Huwag kang gagamit ng salitang learned kung hindi mo alam ang ibig sabihin. Boss, ang pamangking ko gusto kapag malungkot na pumunta sa night market. Pasama rin ang batang ginoo. Sige, ayaw ko na sa batang ito. Ang mga damit na ito ay comfortable itong suot. Hindi talo sa mga kilalang tatak. Hindi ko alay na like ganitong damit. Saan ba ninyo nabili ang mga damit ninyo? Doon sa stall sa harap. Magpaalam tayo sa dalawang ate. Et palam na. Wow. Ang gwapo ng lalaki at ang cute ng batang kasama niya. Hindi ba't doon galing ang damit na binili natin sa batang iyon? Ay, Nga. naglalaro ba ang mag-asawang ito ng bagong laro? Naging bahagi na tayo ng kanilang laro. Si Ju, hintayin mo lang dito si Daddy, babalik siya agad. Ako si Fu Jingchen, C ng Fu Group, ako ang designer ng mga damit na ito. Ikaw ba ang nagdisenyo nito?
Bakit nandito ka? Hindi ko alam na ikaw ang may store na ito. Invitation, sumali ka sa Few Group bilang aming fashion designer, gusto mo ba? Ayoko. Bakit? Si Few, may prinsipyo ako, hindi ako basta tinatawag at pinaalis, kahit kailangan ko ng pera. Ito ay pagkakamali ng kumpanya namin, babayaran namin kayo. Sorry, ayoko sa kompensasyon ng Few Group. Paano mo ako pipilitin na magtrabaho dito? Si Few, sabihin mo ang price at tatanggapin ko basta hindi grabe. Sige, aalisin mo si Shen Yue, saka ako babalik. Si Few, huwag kang matakot. Takot kang malaman ng kumpanya ang nakaraan mo pero papayagan kitang mangutos kay Shen Yue. Si Shen Yue ay problema pero may isa pa akong hiling. Ano ang iyong hiling? Tulungan mo akong magbenta ng damit, hindi bababa sa 1,000 pesos, saka ako iisip magtrabaho. Sabi mo nga, Ito bang mga damit sa ganitong lugar aabot ba ng higit sa 1,000? To be continued. Nagmumukha siyang seryosong negosyante para sirain ang pangalan ko. Kuya, ito ba ang stall ninyo? nga, Pwede mo ba akong tulungan pumili ng damit? walang problema. Anong estilo ang bagay sa akin? Bagay sa'yo ang damit na ito. Talaga ba? Magkano ito? 1,500 dalawa ay may 15% diskwento. Bibili ako ng 2, mura pala. Ay naku, Scan dito. ang unfair talaga ng buhay. Hetong paninda. Salamat kuya, kontakin mo ako ha. Kontakin mo ako ha, sana magalit si Shen Yue pag nakita to. Ikaw ang bahala mag-ayos. Bakit ako ang may ayusin? Sila ang naghahanap ng gulo. Ako ay bibili lang, hindi ayusin ang reklamo. Kung ganoon, dapat kayanin ang mga consequences. Sadyang walang puso ang kapitalista. To be continued, papunta na ang tanod. Bakit bigla kang nagsimula mag-ayos? Nagsisimula na akong mag-imbake. May mga damit pang iwan. Iyan lang ilang piso, tara alis na. Bakit kilala ko siya? Parang nakakita na ako dati. Natatakot ako bigla. Ano nang ginagawa mo? Akala mo gagawin ko? Oh, Pasensya na. Magaling kang designer, hindi negosyante. Halika sa amin sa kumpanya. Si Few, seryoso ka ba sa design ko? Dahil sa'yo, binili ko ang Rainbow Apparel. Saan si Bibi? Si Few, tatalakayin ko ang alok mo pero may kailangang asikasuhin. Paalam. Saan si Siju at Bibe? Bebe, mama. Natatakot ako. Akala ko nawawala ka na. Hindi na kita iiwan, mama. CJ, Ako lang ang daddy mo, ikaw lang ang mama ko, kaya tayong magkapatid, lalaban sa mga masamang tao. Kaya kailangan mong manatili sa tabi ni daddy. May malaking hindi pagkakaintindihan sina daddy at mama pero gagawin nating magkasama sila magpakailanman. Mama, ihahatid kita pauwi.
Mama ang maghahatid sa baby pa uwi. Tara na. To be continued. Daddy, Si Ju, saan ka nagpunta? bumili ako ng ice candy. Masarap ba? Mukhang masaya ka. Gusto kong palaging kasama si Daddy. Silly, ayaw ka rin ni Daddy ihiwalay. Promise hindi tayo magbabago kahit isang siglo. Sige, pangako. Si Ju, iba ka na dati. Tara na. Jingchen, nakahanap ako ng mahusay na designer para sa Rainbow Apparel. Hindi na kailangan, si Shen Tinglan na ang designer. Bakit siya? Mababa ang edukasyon niya, siguro ng copy lang siya. Ikaw ay graduate ng Sophia Fashion School, kailangang respetuhin ang iba at huwag basta siraan ang iba kung walang basehan. Si Shen Tinglan ay siguro gumamit ng mga keteknik para makuha ang puso ni Jingchen. Hindi ko siya papayagang magtagumpay. To be continued. Jingchen, sigurado akong may misunderstanding. Hindi ako naninirang puri ng walang dahilan. Wala siyang sinabihan ng masama, ikaw ang madalas siyang sirain. Si Kuta na yan ay sadyang plano makasira sa akin. Kung walang ibang gagawin, uwi na. Kung mamana ni si Ju ang ugali ng tunay niyang ina, masama yon, kailangan niya pang pag-aralan ng mabuti. Bakit ka magagalit? Malapit ka nang maging MRS Fu. Sino sa baryo ang mas magaling sayo? Mama. Si Shen Tinglan ay hindi lang sumasakal, nakuha ni Jingchen ang suwerte niya. Ano ang gagawin? Natatakot akong malaman ni Jingchen na si Sijui ay hindi anak niya. Itago mo na lang yan ng lihim. Pero si Shen Tinglan ay palaging nasisira ang plano ko. Pupunta ako rito para pigilan siya. Natandaan mo ba ang ina ni Shen Tinglan na may sketchbook? Palaging gusto niya makuha ito pabalik. Gamitin mo yon para mailabas si Gawin mo yun, tapos. Ang kuta na yan, hindi na makakaahon pa sa buhay niya. Magpapatuloy ang pagtatapos. Si Patrick, gusto mong magdisenyo. Gusto ko. Sige, kapag nakapasa ka sa pagsusulit ni Guru Liu, ako na mismo ang maghahanap sa iyo ng profesional na tagapagturo sa disenyo. Salamat, Daddy. Kung bibigyan ng guro sa disenyo si Patrick, dapat pinakamahusay ang hanapin. Si Shen Tinglan na lang. Tulong. Nasaan ka? Yunting Clubhouse. Walang kwenta, hindi man lang maprotektahan ang maliit na kuti na nilagyan ng droga, hanapin mo kahit kailanman. Shen Tinglan, hindi ka makakatakas. Hindi mo ba gusto ng alaala ng nanay mo? Lumabas ka, magkita tayo at linawin ang usapan. Hosh, tulungan mo ako. Ande. Alam mo ba ang ginagawa mo? Shen Tinglan, sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Hindi ako magsisisi.
Ano ang nangyari kagabi? Kagabi, parang walang nangyari. Salamat, Ginoong Few. Walang nangyari, ang dali mo mag-isip. Mga adult na tayo, maliit na bagay lang yan. Magkasundo tayo, aalis na ako, Ginoong Few. Huwag kang aalis pa, dahil tinulungan kita, utang mo akong isang pabor. Ginoong Few, ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong maging guro mo ng anak ko sa disenyo. Magpapatuloy. Gusto kong maging guro ng anak ko sa disenyo. Pasensya na, sino ba ang ina ng anak mo? Kamag-anak mong si Shenwei. Tinatanggihan ko. Bakit? Hindi ako karapat-dapat, mababa ang aking edukasyon, mahirap akong magampanan. Pero naniniwala akong malakas ang iyong profesional na kakayahan. Hindi ko kaya magturo, humanap ka ng iba. Sa weekend lang araw-araw i-1-0-0-0-0. Hindi ko kaya. Dagdagan ng 1-0-0-0-0. Sa weekend dadalhin ko pa ang anak ko sa klase kaya hindi ako makakapunta. Dagdagan pa ng 1-0-0-0-0. Ginoong Few. Akala mo ba pera lang ang makakumbinsi sa akin? Akala ko nga kulang ka sa pera. Sige na. Simula ngayong weekend. Pumayag ka na. Di ko matanggihan ang ganoong alok ng pera, siguro walang tatanggi. Bukod ka talagang mag-isip ng malalim, ganito na lang. I-add mo ako sa WeChat, kakontakin kita sa weekend. Iskan mo ako. Magpapatuloy, Guru Liu, si Patrick magsisimulang mag-design, kaya gusto kong subukin muna siya sa mga asignaturang pangkultura. Walang problema, napakatalino ni Patrick. Nagsimula na akong magturo ng higit sa 10 taon. Patrick, una nating susubukin ang mga sinaunang tula. Ako ang unang linya, ikaw ang pangalawa. Ang liwanag sa harap ng kama. Alam ko ito, 2 pares ng sapatos sa ilalim. Hindi ko namalayan ang pagtulog ng tagsibol. May mga lamok sa lahat ng bahagi. Ang tubig sa Peach Blossom Pond ay 1,000 talampakan ang lalim. Hindi ko alam kung si Libay ay 3 beses na namatay. Ikaw. Ang gwapo ko ba talaga? Patrick, hindi ko alam ang tungkol kay Libay. Desidido ka na, Guru Liu, pakisuyo, lumabas muna kayo, aayusin ko muna ang ilang bagay sa bahay. Sige. Lumapit ka dito. Titingnan ko kung hahampasin ka. Sa ulan, pinapaluhod ang bata, walang ginagawa. Magpapatuloy. Daddy, huwag kang tumawa, nakakatakot ka. Bukas, ipagpapatuloy ang pagsusulit sa matematika. Ano kung hindi pumasa? Alam mo ang kahihinatnan, Patrick, huwag mo akong ikinalulungkot. O sige, magandang gabi. Tulong Patrick, kung hindi ka lalapit, sisibakin ng daddy ang aking puwitan. Magtago ka muna, papalitan kita pagkatapos ng pagsusulit. Tapos ko na ang gawain ko, Guru Liu. Kalahating oras pa lang, tapos ka na. Titingnan ko. Lahat tama. Mabuti, pumasa sa pagsusulit, gagawin ko ang pangako ko, Daddy. Salamat, Daddy. Guru Liu, pupunta kita palabas, sige. Patrick, mag-isa ka muna dito. Paalam. Bibi, pwede ka nang lumabas? Patrick, Inay ang nagluto ng lugaw para sa'yo. pumasok muna si Inay, magtago ka muna. Babalik agad ako. Patrick, narinig ko pumasa ka sa matematika. Bibigyan kita ng lugaw para sa gantimpala. Mas angat ka ng peligro sa mga anak ko. Kung aalis ka, hindi ko inom. Cutie, Ayaw mo pa rin, kapag akong pilitin ka. Pakawalan mo si Patrick. Mga dalawang mga salbahis. Hindi tama, hindi tama.
Jingchen, ang ilong ko sakit na sakit. Sabi ni Patrick, hindi mo sinasadya na natamaan mo ang pinto. Hindi, biglang may dalawang si Patrick sa bahay. Yung isa hinampas ang ilong ko kaya nawalan ako ng malay. Teka, Anong nangyari? tatawag muna ako. Oh, Miss Shen, ito ang aking IE. Sumama ka sa amin para ipasuri ang ihi. Ito, Jingchen, maniwala ka sa akin, hindi ako gumagamit ng droga. naniniwala ako sa'yo. Mas mabuting magpa-check up. Magpapatuloy. Pumasok ka, sige. Isasara ko ang pinto. Oh, Nasaan si Shen Yue? Dapat alam niya gusto kong maging guro ni Patrick. Hindi siya nakatira dito, bihira rin siyang mag-alaga kay Patrick. Si Shen Yue ba ang ina ni Patrick? Bakit hindi niya pinapansin ang anak niya? Sige na lang, kung wala si Shen Yue na pakialam, mas madali ang trabaho, hindi ko napapasukin ang sarili ko. Guru Shen, Ginoong Few, nasaan ang anak mo? Pwede na ba tayong magsimula? nasa kwarto niya, ipapakita ko sa'yo. Nandito ang anak ko. Sige, okay. Dumating na si Guru Patrick. Patrick, naku, si Mommy nahuli. Magpapatuloy. Pumasok ka. anong nangyari sa'yo? Wala naman. Bigla akong gustong pumunta sa banyo, saan ang palikuran. Sama ko, ipapakita ko sa'yo. Hindi, kaya ko na mag-isa. Lumiko sa kaliwa paglabas. Bakit nandito ka? Nagtago ka ba at sumunod sa akin palabas? Buti hindi ka nahuli o tawagan ng pulis bilang magnanakaw. Ele, huwag magsalita. Ginoong Few, may emergency sa bahay, kailangan kong umuwi, hindi ako makapasok sa klase ngayon. Hindi namin alam kung nasaan ang batang iyan, umuwi ka na. CJ! Ay naku! Tara na. Si Mommy ang magbabalik sa'yo sa bahay, huwag magsalita, Tara. Matago agad. Huwag kang aalis ng walang pahintulot. Bibi, kapag lumabas ka, naayos mo ba ang mga magasin? Nalimutan ko. Huwag mo na itong ulitin. Oo. Mabuti na lang at lihim akong nagpadala ng mensahe kay Sikyes, kung hindi ay nahuli ako ni Mommy. Mukhang tataas ng malaki ang stocks ng Steel Group. Fusikyes, hilig mo ba kamakailan ang manood ng Peppa Pig? Yung pig na baboy. Bata ka naman. Ano nangyari? Ang aking alaga ay parang naging leather jacket ulit. Mahal. Ito ang pinapabili mo kay Mommy na finance magazine, nandito lahat, basa mo. Mommy, Ah! Peppa Pig! Wala kang lagnat pero ang ugali mo parang dati, mahal na araw na bata. Sana walang problema. Bakit ka nandito? Jingchen. Hindi ako nag-inom ng gamot, tingnan mo ito hospital test report.
Pumasok ka na. Jingchen, alam mo ba kung gaano ako kasakit? Hindi dahil hindi kita pinaniniwalaan, pero hindi normal yung estado mo nung araw na yon. Alam na ng kamag-anak ko na naurin test ako. Nawala na ang aking dangal at pinagtawanan nila na 5 taon akong hindi nakapasok sa pinto ng pamilya Fu. Jingchen, hindi mo ba hahayaang pahirapan ako nila? Jingchen, pagkatapos na nangyari, mas mabuti pang pumunta na ako kay SN. Yue, anong ginagawa mo? Bubalik na si Grandma sa bansa next week, pagkatapos niya, mag-official engagement tayo. Totoo ba yan, Jingchen? Ang saya ko. Kaya ngayong linggo, umuwi ka muna para magpahinga. Opo, ibibigay ko ang pinakamagandang sarili ko sa engagement. Magpapatuloy. Kausin, si Ifu, dahil tayo ay kamag-anak lang kaya binigyan ka ng chance, bumalik sa kumpanya, kaya gawin mong mabuti at huwag mo akong ikahiya. Kung ang mukha mo ang pagdaanan, baka mas magandang magpa-salary increase ako sa kanya dahil sa overtime. Kausin, anong klase ang tingin mo sa kumpanya? Hindi basta-basta tumataas ang sahod, ganun lang ang mga walang disiplina. Hindi ko akalain si Shen Tinglan na ganito ang ugali, napakahiya sa pamilya. Kausin, dahil sa iyo ako pinayagan magtrabaho dito at gusto kong maayos ang sweldo ko, nakakalito ang iniisip mo. Shen Tinglan. Parang dati ka lang, palaging ipagtatanggol ang mali. Akala mo ba kaya mong bumalik dito, dahil sa sarili mong kakayahan? Kung ako si Director Shen, nakakainis ang kamag-anak na walang utang na loob. Sino ba hindi naiinis sa mga ganyang kamag-anak na walang alam, nakakawalang gana lalo na sa makakapal ang mukha? Grabe, nakakainis ka na talaga. Kausin. Masyado kang mayabang, dapat kilalanin mo muna ang sarili mo para hindi ka mapahiya gaya ng payaso. Magpapatuloy. Naku! Shen Yue, ikaw ang dapat kilalanin ang sarili mo. Akala mo ba si Fu ay basta magbibigay trabaho dahil lang kaming kamag-anak? Sa totoo lang, mataas rin pala ang tingin niya sa akin. Kaya mula simula, ikaw ang tunay na payaso. Shen Tinglan, ang cute mo naman. Si Ifu, Jingchen. Ito ay opisina, bakit nagtatampo ka ng malakas? Jingchen, pinagalitan ko si Shen Tinglan dahil tamad siya sa trabaho, kaya nagalit siya at pinagsabihan akong payaso. Jingchen, ayaw ng kumpanya sa mga kamag-anak na walang alam at walang disiplina. Si Shen Tinglan ay talentong pinasahod ko ng mataas. Hindi mahalaga kung kamag-anak niya ako. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Tapos na ito, bumalik tayo sa trabaho at huwag na pag-usapan pa. Bakit hindi niya tinutulungan si Shen Yue? Bakit ako ang sinuportahan? Cute, proud ka ba? Alam ko ang mga malisyosong balak mo. Sira ulo ka. Hintayin mo lang ako. Magpapatuloy. Heto ang card mo muna. Salamat, Director Shen. Kapag natapos mo ang utos ko, may reward ka. Naintindihan ko, Director Shen. Ayamie. Shen Tinglan, maghintay ka. Mapapalayas kita. Li Fen, ano ba ang ginagawa mo? Amoy babae ang lugar na ito. Galing sa'yo ang amoy. Nanghihila ka ng asawa ng kapatid mo? Hakuna wajah. Hindi nga ba siya niloloko si Fu?
Alam mo yon. Simula nang tinulungan siya ni C.E. Fu, palapit na siya rito. Si C.E. Fu ay tumulong para sa Director Shen lang, hindi dahil sa kanya. Kasama niyo sa trabaho. Hindi kita inaaway. Hindi kami bagay na katrabaho ka, ninakaw mo ang lalaki ng pinsan mo, at ang anak mo ay anak ng ibang lalaki. Gute, nangahas ang sampalin ako. Maliit ang bibig mo, karapat dapat kang bastunin. Anong nangyayari? Director Shen, si Shen Tinglan ay nanakit sa opisina at may marka ako bilang ebidensya. Shen Tinglan, kahit pinsan ko ka, ayaw kong padalos-dalos. Hindi pinapayagan ang pananakit sa opisina, kailangan mong magbitiw. Ang ganda ng pagkakataon, sinasaway mo ako para ako ang magbitiw. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig ko? Bakit mo nabili ang bag kahit maliit ang sahod mo? Alam mo yun. Huwag kang magpaligoy-ligoy, kailangan mong umalis ngayon din. Kung gusto mo akong palayasin, sabihan ni Ji Fu na lang ako kasi siya ang naghal sa akin. Shen Tinglan, bastos ka. Alam mo ang relasyon namin ni Jing Chen, pero gusto mo pa ring manatili sa kumpanya, at niloloko mo ang lalaki ko. Anong karapatan mo magsalita ng ganyan? Lahat na ninakaw mo sa akin ay marami na, pati ang testamento ng nanay ko at ang admission letter ko. Salbe. Cute, nangahas kang sampalin ako. Akala mo ba walang sinabi si Jing Chen sa'yo? Akala mo siya ay isang sibuyas? Sinabi ko, umabot ako dito dahil sa sarili ko, hindi ako umaasa sa lalaki para manakit sa'yo. Sinasabi mo pero ang nanay mo ay tumakas sa lalaki, kaya ipinanganak ka, isang anak na walang ama at nagpapanggap ka pa. Pagmasdan niyo lahat, ang nanay niya ay ganyan din, kaya galing sa ganto ang pang-akit niya ng lalaki. Shen Tinglan, dumi ka na sa kumpanya, hanggang kailan ka ba manatili? Mag-sorry ka. Ano ang sinabi mo? Cute, bagay ka ba doon? Si Fu, narinig niyo ba yan? Si Shen Tinglan ay talentong pinasahod ko. Insulto kayo sa kanya ay insulto rin sa akin. Ako ang sinisisi ni Shen Yue, wala akong choice kundi magbitiw. Mag-sorry ka na, sino ba ang babawi sa kumpanya kapag umalis si Shen Tinglan? Patawad, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Sana masaling mabuti ni Direktor sa sarili niya. Magpapatuloy. Tapos na. Sinabi ko ba sa'yo na huwag mo nang abalahin si Shen Tinglan? Jing Chen, alam ko na ang mali ko. Kung may susunod pa, matidelay ang engagement nating dalawa. Ang pamilya Fu ay kailangan ng matatag na babae, hindi ang isang palaging gulo. Jing Chen, hindi na maulit ang mali ko. Ginoo at Kinang Shen, kain na tayo. May natirang sabaw, dadalhin ko na. Jing Chen, Ikaw ang ina ng bata, paano mo siya pinaagaw na protektahan ka? hindi ko sinasadya, nagmadali lang ako at nalito. Sir, tatawagan ko muna ang family doctor ninyo. Jing Chen, Bumalik ka na muna. Si Ju, maaari mo bang sabihin kay Daddy kung bakit hindi mo gustong tawagan si Mommy Shen Yue? Hindi siya ang mommy ko. Hindi talagang mukhang ina si Shen Yue sa ginawa niya kanina. Hindi ba binitawan lang ni si Ju yon? Paano naman maaaring ganoon? Tuloy. Huwag mo munang sabihin kay apo ko ang tungkol sa pagbalik ko sa bansa. Gusto ko siyang sorpresahin at makita ang magiging asawa ng apo ko. Ay, ang sakit ng likod ko.
Tatlong matanda, huwag ka nang magpanggap. Hindi man lang natamaan ng kotse ko. Ano sinabi mo? Sinasabi kong matandang taong walang kwenta ka. Huwag kang magpanggap na biktima dito. Ano ba sinabi mo? Sa edad ko, hindi ako nakakakita ng taong walang asal gaya mo. Matandang walang kwenta. Pangahas kang mang-insulto, ano ang gagawin mo? Gusto mo lang magpanggap na biktima. Shen Yue, anong ginagawa mo? Nawala ka na ba sa sarili mo? Kumusta si Lola? Ay, Shen Tinglan, ang cute mo pero sobra kang makialam. Akala mo mahalaga ka. Shen Yue, isang direktor ka. Pwede bang ingatan mo ang reputasyon mo? Pinalaloko mo ang isang lolang matatanda sa kalsada. Nakakahiya yan. Shen Tinglan, nanghihiya ka ba sakin? Tuloy. Shen Tinglan, sinikos mo ang sarili mo. Sa loob ng 3 araw, alis ka na sa Rainbow Garments. Sulitin mo ang huling sandali mo doon. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, pagkatapos ng 3 araw ay alis ako kasama si Jingchen. Ang puso ko. Kumusta ka na? Triyang matanda, ang galing mong magpanggap. Gusto mo lang manloko ng pera. Heto. Itong pera ay ibibigay ko na lang sa mga pulubi. Tumigil ka. Responsable ka dito, dalhin mo agad ito sa ospital. Shen Tinglan, gusto mo bang pagsamantalahan kami ni Triyang matanda? Nakakatawa kayo. Sa akin, mga aso lang kayo na mababa. Isang salita ko lang, mawawala kayo sa Haicheng. Lola, ihahatid kita sa ospital. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mas mabuti na, anak. Ano ang pangalan mo? Shen Tinglan ang pangalan ko. Sagot ko muna ang tawag. Opo, dadating ako sa opisina agad. Pasensya na Lola, may gagawin ako kaya hindi kita makakasama. Ayos lang, magtrabaho ka muna. Anak, pwede ba magpalitan tayo ng kontak? Para maging magkaibigan tayo kahit magkaiba ang edad. Walang problema. Lola, nasaan ang cellphone mo? Bibigyan kita ng number ko. Hetong ang number ko. Sige, alis na ako. Sige, ingat. Ang bait mong dalaga. Lola, magandang araw. Mahal kong apo, halika dito kay Lola. Lola, magpahinga ka muna sa kama. Bakit hindi mo kami sinabihan ng maaga na babalik ka? Gusto ko lang makita ang magiging asawa ng apo ko. Matagal na, may anak na siya. Bakit mo tinago? Hindi ko tinago. Sige, kalimutan mo na. 3 araw mula ngayon, mag-i-engage na ako sa kanya. Daddy, hindi pwede. Mga adulto ang nagsasalita, huwag mong himasok ang bata. Hindi ko pa hintulutan na ikasal si Daddy sa taong nagpapanggap na mommy ko. Kailangan ko si Shen Bibay kausapin agad. Pumasok ka. McPhew, ano po ang kailangan ninyo? Sa Sabado ang engagement ko. Dahil pinsan mo si Wei, sana dumalo ka. Bakit nasasaktan ang puso ko sa balitang iyon? Hindi pwede. Pasensya na, hindi ako makakadalo. Hindi ko kayang magkaayos kay Shen Yue. May iba pa akong lakad. Hindi ako pupunta. McPhew, advance congrats sa kasal. Bakit nasasaktan ako sa balitang mag-i-engage siya? Tapos na. Miss, walang invitation card, hindi pwedeng pumasok. Ay hindi, inimbita ako ni Lola sa engagement ng apo niya pero wala akong invitation. Shen Tinglan, ang cute mo. Bakit nandito ka? Hindi ko pa naitanong kung bakit nandito ka. Engagement ko ito kasama si Jingchen. Pero wala kang karapatang pumunta rito dahil sa asal mo. Shen Yue, ito ang engagement mo, kaya pakisabi ang mga salitang darating sa bibig mo. Ang nanay mo ay isang babaeng lantaran, at ikaw ay nang akit kay Jingchen. Walang hiya ka. Anong karapatan mo na banggitin ang nanay ko? Cute ka. Jingchen, huwag mong sisihin si pinsan na tinamaan kita. Naiintindihan ko ang selos niya. Walang hanggan. Tanga na. Narinig ko lahat ng sinabi mo tungkol kay Shen Yue.
Alam ko kung sino ang tama. Pero si Jing Chen, siya ang unang umatek. Sige, sapat na yon. Itigil na natin ito. Hindi ko inaasahan na darating ka. Pasok mo na siya. Jing Chen, siguradong may masamang plano siya. Hindi siya tunay na nagagalak sa amin. Shen Yue, ayoko si Xiju na makita kang ganito, Haggard. Jing Chen, pakinggan mo ako. Lola, nakarating na ako sa hotel na sinabi mo, pero parang ibang party ito. Bibi, tatawagan kita mamaya, Lola. Bakit nandito si Bibi? Sumasama ba siya sa akin ng lihim? Bakit narinig ko ang tinig ni Mommy? Hindi ba sinabi ni Xiju na hindi darating si Mommy? Sige na, gagawin ko muna ang utos ni Xiju. May daga. Sino ba talaga? Ikaw ba ito, cute? Walang hanggan. Siguradong ikaw ang gumawa, hindi ba? Bitawan mo siya. Huminto ka. Aba, Triyang matanda, ikaw pala ang nagpakalat ng gulo sa engagement ko nang hindi yan matalagang nagtagumpay. Gago kang matanda. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinakamayayamang tao sa Jinghai, ang fiant ni Fu Jingchen. Isang salita ko lang, mawawala kayo dito sa Haicheng. Aba, ako pala yung babaeng itinago niya. Walang kwentang babae ito kaya hindi amahin ng pamilya. Hindi siya karapat-dapat. Anong ibig mong sabihin? Cancelihin ang engagement. Hindi. Hindi pwede, alam ko. Kayo ni Shen Tinglan ay nag-usap para siraan ako. Sira ko, hindi ba? Heto, ilabas ninyo itong baliw. Hindi pwede. Bitawan mo siya. Gusto ko makita si Jingchen. MRC. Ito ang paternity test ni Shen Yue at niyong Master Xiju. Hindi siya ina ni Xiju. Paano napunta kay siya si Xiju? Sino ang babaeng iyon sa cruise noon? Sino talaga? Hello, anong nangyari? Ano ang ibig sabihin? MRC, may problema sa banquet hall. Bitawan ako. Anong nangyari dito? Jingchen. Shen Tinglan at si Cute ay siniraan ako ng ganyan. Ikaw ang fiant, ang pangit mo dahil unang nagsumbong ka. Nalaman ko na ang totoo. Kapag pumasok siya sa pamilya Fu, lalaban ang lola namin. Lola, ano ba talaga ang nangyari? Hindi totoo. Pekyan. Talagang siya si Old Madam Fu. Inulit niyang mawala kami dito sa Haicheng. Ginawa mo ba talaga yan? Jingchen, pakinggan mo. Hindi ko alam na siya ang lola mo. Kung alam ko, hindi ko yon sasabihin. Ano? Hindi ibig sabihin na hindi siya lola mo, pwede kang manakit gamit ang kapangyarihan ng Fu family. Haicheng ay lugar ng lahat ng tao. Tapos na ang engagement, dalhin mo siya. Jingchen, hindi mo pwedeng tratuhin ako ng ganyan. Ako ang tunay na ina ni Xerxes. Hindi mo ako pwedeng palisin. Ipagpatuloy. Ako ang tunay na ina ni Xerxes. Hindi mo ako pwedeng palisin. May mukha ka pang banggitin si Xerxes. Ikaw. Si Xerxes ay iniakma sa pamilya Fu ng babae, syempre alam niya ang tungkol sa ina ni Xerxes. Pansamantala nating patahimikin siya, dalhin muna siya para magpahinga at maghugas. Anong nangyari? Hindi ka ba makakalimot? Lola, hindi ganyan ang kaso, sa totoo lang. Ayusin na muna natin ito sa ibang pagkakataon para hindi lumala ang gulo. Ano ba ito? Sabi mo nga. Wala namang anuman, Lola.
Ang pagkansela ng kasal, yan lang ang usapin. Boss Few, may oras ka ba? Gusto kitang kausapin tungkol kay Shen Yue. Kahit ako ay pinsan ni Shen Yue, pero matagal na kaming hindi magkasundo mula 5 taon na ang nakalipas. Hindi tungkol sa kanya ang usapin. Tungkol ito sa anak ko na si Xerxes. Ano ba ang gusto mong sabihin tungkol sa anak ni Shen Yue? Baka wala akong alam. Sundan mo ako. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano nangyari sa inyo ni Shen Yue 5 taon na ang nakakaraan? 5 taon na ang nakalipas. Hintayin mo. Ano ba talaga ang nangyari noon? Ano nga? Bakit mo binibigyan ng interes ang nangyari 5 taon na ang nakararaan? Hindi si Shen Yue ang tunay na ina ni Xerxes. Paano naman nangyari iyon? Alam mo ba kung sino talaga ang tunay na ina ni Xerxes? Kahit ako ay pinsan ni Shen Yue, pero totoo, 5 na kaming taon nang hindi nagkakausap. Daddy, iyon ang mommy. Fu Xerxes, umupo ka ng maayos. Ilang taon na ang bata mo? 5 taon na, anong balita? Anak ni Shen Tinglan ay 5 taong gulang din, kasabay ni Xerxes. Hindi siya pwedeng maging ina ni Xerxes. Walang malaki, tanong lang. Walang dapat ikabahala, sasabihin ko sa'yo agad kung may balita. Kung sakali. Kung talagang hindi mahahanap ang tunay na ina ni Xerxes, gusto mo bang maging ina niya? Siyempre, ituturing ko rin si Bibi bilang sarili kong anak. Boss Few, hindi yata tama iyon. Huwag kang magkamali, akala ko lang. Ako at ikaw may anak kahit walang kasal, at nangyari ang mga bagay na yon noong gabing iyon. Boss Few, gabing iyon. Shen Tinglan. Sigurado ka ba? Hindi ka magsisisi. Hindi ako magsisisi. Ginamot ako noong gabing iyon, huwag kang mag-alala, hindi ko hihiraminin ang puso mo, huwag kang mabigatan. Bahala ka. Si Jingshen lang ay gusto ng kasagutan dahil sa nangyari noong gabing iyon. Hindi ko agawin ang lugar bilang ina ni Xerxes dahil sa sarili kong kagustuhan. Tapos na ipagpatuloy. Jingchen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang lola at ako ay nag-away dahil sa paninira ni Shen Tinglan. Shen Yue, tinitingnan mo ba akong tanga? Sabi ng lola sa akin ang buong kwento, bakit ka nagsisinungaling sa akin? Jingchen, ang mali ay sa akin. Magpapainom ako ng mabuti sa lola. Magaling mag-alaga, tinapos ang kasal namin, kaya wala ka ng dahilan para makita ang lola. Hindi, Jingchen, ako ang tunay na ina ni Xerxes. Hindi mo pwedeng tratuhin ako ng ganyan. Talaga? May isang tanong ako sa'yo. Anong nangyari? Totoo ba na ikaw ang tunay na ina ni Xerxes? Jingchen, bakit biglang tanong mo yan? Shen Yue, hindi mo ba alam? 5 taon na ang nakakaraan sa barko, ikaw ngayon. Ako ngayon. Ngayon pa rin kang nagsisinungaling. Tingnan mo mismo. Jingchen, panigurado na mali ang ulat ng paternity test. Kahit hindi ako tunay na ina ni Xerxes, itinuturing ko siyang aking anak. Hindi mo tinatrato si Xerxes bilang anak mo, nilalagay mo siya bilang hagdan para sa sarili mong kapakinabangan. Hindi ganyan ang totoo. Sabi mo nga, saan ang tunay na ina ni Xerxes ngayon? Tunay na ina ni Xerxes. Ipagpatuloy. Patay na siya. Ano nang sabi mo? Patay na ang tunay na ina ni Xerxes. Iniwan niya si Xerxes sa akin bago siya namatay. Hello, ako ang magulang ni Bibi. Ano nang nangyari? Nagkaroon ng sagutan? Huwag kang mag-alala, pupunta ako agad. Lumabas ka. Jingchen, maniwala ka sa akin. Alagaan ko ng mabuti si Xerxes. Sisiguraduhin kong maging mahusay na ina ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya na istorbohin kayo. Hindi ganyan ang sitwasyon. Boss Few, ano ang relasyon ninyo? Wala ito sa akin. Pumunta ako para mag-leave dahil may problema si Bibi sa school. Anong nangyari kay Bibi? Nagkaroon siya ng maliit na away sa school. Pinayagan kita. Sandali lang.
Boss Few, may iba ka pa bang kailangan? Mag-ingat ka sa daan. Salamat. Jingchen, lumabas ka na. Shen Tinglan, hindi tayo magkaibigan. Kapag hindi dahil sa'yo, may kasal na ako kay Jingchen. Ang hindi mo makukuha, hindi mo makukuha. Hintayin mo. Tapos na, panoorin ang susunod. Guro Huang. Nay Bibi, nandito ka na rin. Anong nangyari? Pag-usapan na natin mamaya. Ikaw ba ang ina ng batang ito? Niloko ng bata ko para uminom ng tinta. Hindi ito matatapos diyan. Dapat bayaran niya ang gamot at pinsala. Uminom ng tinta? Bibi, anong nangyari dito? May kakayahan ng batang ito na hatiin ang sarili niya. Tinangay niya ng 2 bote ng tinta dahil sinabing wala akong daddy. Ang cute na bata na ito, ang totoo ba? Magulang, naiintindihan ko ang galit mo sa kabataan namin. Handa kaming magbayad at humingi ng tawad, pero dapat mag-sorry rin ang anak mo. Ano? Sasabihin mo na dapat mag-sorry ang anak namin kung mali ang sinabi niya. Hindi kami paikot-ikot sa ginagawa mong kalokohan. Sabi mo, ano ba ang pagkakamali ko? Umikot na ang sismis sa kindergarten. Ang batang kuta na ito ay ang lihim mong anak sa labas, o baka naman anak na mayayamang lalaki na tinatreto mong kalaguyo. Hindi pwedeng basta-basta magsalita ng ganito. Patatalunin kita sa kasinungalingan. Kung gusto mo akong asuhin sa paninirang puri, ipakita mo ang ama ng bata para makita namin. Hindi mo kaya, ibig sabihin tinatanggap mo na anak ito mo. Kung dito ko siya tawagin, ano ang gagawin mo? Tatawag tayo at lalapag ako dito para umamin sa pagkakamali ko. Sige, gagawin ko na yon. Tatawagan ko na siya, mas mabuti kung gawin mo ang sinabi mo. Talagang hihirapan ba akong humingi ng tulong sa kuya? Malaking tulong na ang naibigay na niya sa akin. Kuya, pwede ba kitang pakiusapan na pumunta sa kindergarten ni Bibi? May nangyari at kailangan mong pumanggap bilang tatay niya. Walang problema. Sige, hihintayin kita. Xerxes, si Mommy at ako ay inaapi. Halika, tulungan mo kami. Walang problema, pupunta na kami ni Daddy para sa inyo. Daddy. West Duke, bakit ka dumating? Nadadala kita sa isang lugar. Saan mo ako dadalhin? Sige, tara na. Tapos na ang tawag ko, darating na ang ama ng anak ko. Ang bata talaga marunong gumaya, kung may tunay na ama siya. Bakit may maraming mga bata pa rin sa kindergarten tinatawag siyang Kit? Tigil. Pakiusap, magsalita ka ng may respeto. Huwag laging inaalipusta ang bata. Mie, gusto mong itago ito, di hindi pwede. Hahaha, si Shen Bibi ay batang walang ama. Ang tatay ko ang pinakamalakas sa buong mundo. Walang tatay si Shen Bibi, palabiro siya. Malit na Kite, nangahas pa siyang mang-api sa anak ko. Ang mga bagay ng bata ay pinakakasya sa kanila ang mag-ayos. Bakit ka nakikialam kung adult ka naman? Mie, tingin ko kailangan niyang turuan, magiging criminal siya sa hinaharap. Panghas kang mampa sa akin. Ano ang problema kung hampasin kita? Turuan kita para sa lipunan. Magpahinga. Malit na Kite, nangahas kang hampasin ako. Maliit ning nanay, kalma ka lamang. Ano bang klase mo? Naniniwala ka ba sa isang salita ko? Papatalsikin ka sa eskwelahan. Pakawalan mo, masakit. Mami, ako si West Duke. West Duke. Mami, si West Duke at Daddy ang sumuporta sa atin. Nakita si West Duke at Bibi, hindi mo ba maintindihan? Ito ay illusion ng pagkopya. Mami, siguro kulang ang tinta ko kaya hindi ako makakopya. Tanga ka ba? Sila ay kambal na nagtutulungan na lokohin ka. Kayo ang mga bata na niloko ang anak ko na uminom na tinta. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na mambuli sa anak ni Fu Jingchen? Magpapatuloy.
Nahanap mo talaga ang isang malindog, hindi na ako nagtataka sa'yo. Nagawa niyo na bang gumawa ng DNA test? Baka mapasama ang puso mo. Hindi ako nananapak ng babae, humihingi ako ng tawad. Humingi ka na tawad. Alam mo ba kung sino ako? Isa lang akong salita ko, mawawala ka sa Haicheng. Tignan ko kung paano mo ako mawawala. Ang aking asawa ay mula sa pamilyang Wang ng Haicheng. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagkatapos, kayong dalawa na niloko ang anak ko na uminom ng tinta, uminom kayo ng tubig na pinapasukan ng paa ng anak ko. Paano mo nagawa? Ang asawa ko ay mula sa pamilyang Wang ng Haicheng. Pamilyang Wang? Isang walang kwentang pamilya at nangahas kang magsalita nang walang galang sa harap ko. Hintayin niyo lang ako. Husband, dali na sa kindergarten. Niloloko ako ng 2 tao. Hintayin niyo ako, ayusin namin ito. Sino ang nang-api sa asawa at anak ko? Maniwala ka ba? Ipapasok ko kayong lahat. Husband, sila ang mga iyon. Magblaan ako ng asawa ko. Nanay, ang batang Ming, nakikiusap muna. Ang anak ko ay miyembro ng pamilyang Wang, hindi tulad ng babae mong anak na mababang uri. Nanay ni Ming, si Ming ang unang nagmura sa bibi, at pinagsamantalahan siya ng mga kaklase. Hindi mo lugar ang magsalita rito. Gusto mo ba ng gulo? Ang anak ko ay mula sa pamilyang Wang, wala kayong pinag-alalan. Guro Huang ay nagsabi lang ng katotohanan, pero pinahihirapan mo pa siya. Malapit nang mamatay, pinagtatanggol pa ang iba. Tignan natin kung sino ang mamatay. Ang pamilyang Wang. Magpapatuloy. Pagkalugi. Hahaha. Ang aming pamilyang Wang ay hindi pa natalo ng pamilyang Fu sa loob ng 100 taon. Talagang mga probinsyanong ignorante. Kneel ka agad, baka mapatawad kita sa kamangmangan mo. Sa loob ng kalahating oras, gusto kong marinig ang balita na napalugi na ang pamilyang Wang. Nakakatuwa ang pagpapanggap, tumawag ka na. Hello. Anak, anong problema mo sa labas? Ang pamilyang Fu umaalis ng 10 bilyon. Gusto mo bang patayin ang pamilya Wang? Sino ka ba talaga? Ako si Fu Jingchen. Hindi pwede, si Fu Jingchen ay bihirang maloko. Paano magkakaroon ng anak? Siguro peke ka lang. Hello, hindi maganda ang balita, Panginoong Wang. Hindi pinapayagan ng daungan ng pamilya Fu ang kargada namin, mawawala kami ng 10 bilyon. Sa susunod na kalahating oras, ang ari-arian ng pamilya Wang ay tatamaan, ang pamilyang ipinagmamalaki mo ay mawawala sa Haicheng. Walang kasunod. Panginoon Fu, nagkamali kami, pagpalain mo kami. Nais mo na bang maisip ang tungkol sa aking pamilya? Ano ba ang sinasabi niya? Wala akong relasyon sa kanya. Husband, huwag kang maniwala, sila yung kalaguyo ng babaeng ito, baka niloloko siya. Nagawa mo pang magsalita ng ganyan? Naisip mo ba baliw ka? Bakit mo ako pinapalo? Ang pamilyang Wang ay naging ganito dahil sa maliit na kita na ito. Alugin kita. Sila ang may kasalanan, mga cute na bata. Kung manlalait ka pa, papalupigin kita. Tanga ka ba? Bakit mo pinapalo ang bata? Sige na, turuan na, huwag kayong magpanggap dito, abala ako. Panginoon Fu. Kung papalampasin mo kami, gagawin ko agad ang paghiwalay ng asawa ko. Pahiwalayin ko siya, pahahalagahan ko ang anak. Walang puso ka, makikipag-away ako sa'yo, umalis ka na. Guro Huang, tawagin ang security, ilabas ang mga ito. Ang paaralan ay para sa edukasyon, hindi para sa kabuluhan. Sage. Maliit Ming.
Nanay. Salamat kanina, hindi mo kailangang pasalamatan. Ginawa ko lang para sa bata. Mukhang mahirap makuha ang puso ni Mami gamit ang daddy, kailangan kong kumilos. Siyempre gusto kita, Mami. Daddy, gusto mo ba si Shen, Bibi? Siyempre gusto ko si Bibi, araw ito na magkikita ang dalawang bata, kain tayo. Senior, nandito ka na pala sa pintuan ng paaralan. Sige. Pupunta ako ngayon, bantayan mo muna ang bata. Pasensya na sa abala, pupunta ako para magdala ng tao. Daddy, dumating na ang godfather para kay Mami. Tara na. Magpapatuloy. Senior, pasensya na sa abala, pero ayos na ang lahat. Hindi kita kinakalimutan, godfather ako ni Bibi, kaya ginagawa ko ito. Ayokong istorbohin ka. Alam mo naman, palagi akong may gusto sa'yo. Bakit may dalawang Bibi? Mahaba ang kwento. Ipakilala ko. Ako ang kambal ni Bibi, ako si West Duke. Daddy, ipakilala mo ba kami? Ako ang ama ni Bibi at West Duke. Lulong, kinilala kita. Naku, Alam kong magkakilala na kayo. tingnan ko, habang pinagsisikapan mong alagaan ang mga bata. Saan si Panginoong Fu? Hindi ko akalaing ganito ang Panginoong Fu, inabandona ang asawa at anak. Ate, sa totoo lang tungkol dito. Mukhang hindi busy ang kumpanya ni Lu ngayong taon kaya concern ka sa buhay ng iba. Patawa lang si Ginoong Fu, maayos naman ang grupo ni Lu. Maraming bagay sa mundo, hindi ko lahat pinapangasiwaan, sinasamahan ko lang sina Tinglan at Bibi. Si Bibi ang anak ko, hindi mo dapat intindihin siya. Ako ang nag-alaga kay Bibi 5 taon. Saan ka naman noon bilang ama? Ay tama na. Makakatingin ako kay anak ko, walang taga-ibang tao na papasok. Ano bang ibig mong sabihin na walang kwenta? Kung wala si ate noong 5 taon, mahirap kami ni Bibi nakaraan. Hindi ko hahayaan kayong dalawa mapagdamutan. Kung sinabi ni Tinglan may utang ka sa kanya at kay Bibi, salamat ako. Hindi ko ilalailaban sa grupo ni Lu ang lupa sa North City. Pero sana maintindihan mo na ako ang tunay niyang ama at ikaw ay isang ama sa papeles lang. Ate, pasensya na. Walang anuman. Hindi kahit ano ang sabihin ni Fu Jingchen, hindi mapapalitan ang relasyon namin, lalo na masaya ako mayroon akong isang anak na ampon. Si Bibi ang anak ko, wala kang kinalaman. May kinalaman ba? Ikaw ba ang makapagsabi? Hindi ko hahayaang makita niya siya. Bibi, si Ju, uwi tayo. Tinglan, gusto mo bang sumama sa amin? May kausap pa ako kay ate, kayo muna ang umuwi. Kain tayo mamaya. Tuloy-tuloy. Hindi ko akalain si Fu Jingchen ang tunay na ama ni Bibi. Hindi ko rin inasahan na siya pala iyon. Tinglan? Naikwento ko dati ang tungkol sa pagpunta mo sa ibang bansa. Sa galing mo, makakahanap ka ng magandang trabaho. Ate, mababa ang aking edukasyon kaya natatakot ako. Bakit ka matatakot? Sapat ang galing mo. Kung hindi dahil kay Shen Yue, sana ikaw ang nagtapos sa Sophia Fashion Institute. Alam ko, pero ang pag-aalinlangan ay dahil kay Fu Jingchen. Dahil gusto mo siya. Hindi. May pakialam si Fu Jingchen kay Shen Yue, pero ako ay dito dahil sa inanik si Ju kaya pinagkaiba niya ako. Ate, iisipin ko ng mabuti ang tungkol sa pagpunta ng ibang bansa. Ayos. Sa tingin ko, ang iyong talento ay hindi dapat masayang. Agay tayo. Halika. Daddy, kung hindi ka kikilos, dadalhin ni stepdad ang mommy. Ang Tito Lu ay gwapo, mayaman at maalaga. Hindi ako makikipag-away sa Tito Lu. Nakakahiya sa akin. Bakit mo kami dinala dito? Para kainin kami ni mommy at Tito Lu. Hindi ba pwede tayo kumain dito? Ang tindi ng dila ni Daddy. Patuloy. Step mo Tito Lu, bakit kayo nandito?
Hindi ko inakala na si Fu na CE ay gagawa ng bagay na ito. Ang pagsubaybay sa tao, nakakahiya. Dinadala ko ang anak ko lang sa kainan tapos sinasabing sumusubaybay. Hindi ba nakakatuwa? Bakit hindi sa ibang restaurants? Tila isang pagkakataon lang ito? Hindi na pag-aari ng grupo ni Lou ang restaurant na ito. Bakit palaging makialam si Tito Lou kahit saan? Ay, tama na. Tigilan mo na ate, Ginoong Fu, mag-order ka na, nagugutom na ang mga bata. Ano po ang gusto ninyo? Dalhan niyo ako ng mamahaling red wine kaysa sa kabilang mesa at 2 children's meal. Ginoong Fu, ano ibig sabihin nito? Walang iba, gusto ko lang anyayahan si Tinglan uminom para makapag-relax. Tito Lou, siguro ayos lang sa inyo. Kasama ko siya sa pagkain kaya ako ang bahala. Hindi magandang istorbohin ang ibang kumakain. Alam mo naman, si Tinglan ay ina ng 2 anak, ang mga bata ay maingay kaya kailangan siya. Patuloy. Ate, lalabas ako kasama si Eve Fu para mag-usap. Ginoo, ayos lang ba sa inyo? Ginoo, ang ginagawa mo ay nakakalito. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tawagin mo akong ate, tawagin mo akong Ginoong Fu. Paano kita tatawagin? Tawagin mo na lang ang pangalan ko. Hindi dapat ganito ang relasyon natin. Ang relasyon natin ay may 2 anak, alam mo yan. Gino. Hindi kita bibigyan ng chance na idikit sa akin dahil sa mga bata, alam kong magkaibang mundo tayo. Kaya, sinasabi mo ba na ginagawa ko ito dahil lang sa mga bata? Ano pa ba ang dahilan? Shen Tinglan, gusto mo ba ng mas malinaw pa? Ano ibig mong sabihin? Kung para lang sa mga bata, 5 taon na ang nakalipas dapat si Shen Yue na ang naging misis ng pamilyang Fu bilang ina ni Xiju. Ano ibig sabihin niya? Seryoso ba siyang gusto ako? Totoo, gusto niya ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya. Magbibigay ng rosas. Huwag manghimasok ang mga bata. Hindi ako nang himasok, kung hindi ako magsalita, hindi ka abante. Kalimutan mo yan. Sabi ng tiyahin ko mahina si daddy sa panliligaw, kaya hindi siya magaling. Kailan sinabi iyon ng tiyahin mo? Ang lola mo ang nagsabi na nililigawan mo si ate ko, kaya bumalik ako dito, para tulungan ka. Mukhang hindi ka busy sa abroad. Sasabihin ko sa tiyo na dagdagan ang iyong mga klase. Hindi ko papayagan yon. Papuntahin kita bukas, mag-book na ako ng ticket. Tinglan, kumusta ang pag-isip mo tungkol sa pagpunta sa abroad? Ete, tungkol doon, sa tingin ko marahil. Tinglan, huwag kang magmadali, isipin mo mabuti, ito ay mahalaga para sa kinabukasan mo at karera. Salamat ate, aalis na muna ako. Sej, aalis ako na. Paalam. Hello? Fu Jingshen, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano ang kaso mo sa kanya? Nasa shower siya. To be continued. Kailangan pa ng isang bouquet ng rosas, mga paa. Nabook ko na ang ticket mo, bukas ay padala kita pabalik. Bakit ka nagmamadaling uwi? Gusto ko lang makita si ate ko. Hello, gusto kong mag-order ng 9,900, 900 at 999 rosas. Ate, naalala ko lang may tumawag kay Shen Tinglan, hindi niya sinagot ang tawag. Anong sinabi mo sa kanya? Wala akong sinabi, sinabing nasa shower siya, tapos pinutol niya ang tawag. Hindi ka na uwi bukas.
May bagong proyekto si Few, ipapadala kita doon. Talaga, Magtatanim tayo ng puno sa disyerto, aalis tayo ngayon gabi. Walang pinag-uusapan, walang diskusyon. Tuloy-tuloy. Tapos na. Totoo ba, West Duke? Napag-isipan mo na bang lumipat sa ibang bansa, kasama ang mommy at ang bibi? Mommy, napag-isipan ko na. Sige, kung ganoon, tumawag si mommy ng sasakyan, aalis na tayo papuntang paliparan. Tara na. May tawag mula sa Godfather, huwag kang magsalita. Hello, senior. Tinglan, sigurado ka ba na gusto mong lumaki sa ibang bansa? Senior. Daddy, mommy ay dadalhin ako at si baby sa ibang bansa. Wala ka ng asawa. Haha, pigilan mo siya. Dalhin mo ang cute na bata na ito, at ang mga bata sa akin. Bitawan mo si Shen Yue. Bitawan mo. Yong. Mommy, gising ka na. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ni mommy. Shen Yue, kung may sama ka sa akin, huwag kang gagawa ng masama sa mga bata. Shen Tinglan, ang cute mo talaga. Ang swerte mo hindi lang buntis kay Fu Jingchen, kundi nanganak ka pa ng kambal. Shen Yue, gusto mo lang ba makasama si Fu Jingchen? Pupulan kita. Dadala ko na ang 2 bata palabas ng bansa at nangangako ako na hindi na kami babalik, basta bitawan mo kami. Shen Tinglan, alam mo ba kung gaano kita kinapuotan? Palagi kang mas magaling sa akin mula pagkabata. Kahit inagaw ko ang letter of acceptance mo, at napilitang tumigil ka sa pag-aral, nakaahon ka pa rin. Bakit hindi kita mapahamak at mapagsamantalahan? Kalmado ka muna. Ipagpatuloy. Hindi may kakaila, ang nanay mo ay magaling manganak, binigyan kanya ng mukha na mahilig maagaw ang mga lalaki. Kahit pumunta ka sa San, ayokong dalhin mo ang mukha mo doon. Huwag mo akong hawakan, mommy. Kung gusto mong maging mommy ko, bitawan mo siya at papayagan kitang maging mommy ko. Mga bata, kung hindi mo ako tatawaging mommy. Matagal na akong asawa ni Fu Jingchen. Ayaw mo akong tawaging mommy. Sek. Gagupitin ko ang dila mo para hindi ka na makapagsalita kahit kailan. Huwag, Shen Yue. Kung may sama ka sa akin, huwag mong saktan ang mga bata. Ano? Masakit ba sa puso mo kapag sinaktan kita? Kaya lalong gagupitin ko ang laman nila ng paunti-unti. Kung saktan mo siya, kahit multo ako, hindi kita palalampasin. Sigish, gawang multo ng maayos. Huwag! Huwag! Ano ba kayo mga ito? Mabilis na kayo. Malakas ang mga bata. Siya ang nanakit ng ilong ko dati. Dali na. AM, ano ba ang lakas ng isang bata? Bibi. Huwag dumarating, huwag lumapit. Sige. Hindi kami lalapit. Kalmado ka muna. Shen Yue, bitawan mo si Tinglan. Kung may gusto kang sabihin, pag-usapan natin ng maayos. Sasagutin ko ang hinihingi mo. Tigil. Shen Yue, kung aabutin mo ang kahit isang buhok niya, titiyakin kong magiging mas masama pa ang buhay mo. Bakit? 5 taon kang nagtiyaga, pero sa huli, umibig ka sa kit na si Shen Tinglan.
Bakit? Ano ba ang kulang ko sa kanya? Bakit napaka-paborito niya? Hindi ako makapagtiis. Shen Yue, basta bitawan mo si Tinglan, pwede pa nating ayusin ang lahat. Fu Jingchen, 5 taon hindi ka umibig sa akin, pero natutunan kong kilalanin ka ng lubusan. Kung papayag akong bitawan siya, tiyak na ako ang magdurusa. Ano ba talaga ang gusto mo? Maghanda ng 5 bilyong piso sa traveler's checks. Maghanda rin ng kotse, kung hindi, hindi mo na makikita pa ang 2 kita na iyan. Shen Yue, 5 bilyon. Totoo ba yung sinabi mo? Sige, papayag ako. Fu Jingchen, hindi mo kailangan gawin yan para sa akin. Kahit makuha ng pamilya ko ang 5 bilyon, lulupaypay kami. Basta ligtas kayo ni baby, sulit na lahat. Shen Tinglan, napaka-cute mo na mukha kaya handang maglabas ng 5 bilyon si Fu Jingchen para sayo. Nagbago na ako ng isip. Gusto ko ng 10 bilyon. 10 bilyon? Napapaakit ka na sa pera. Mamangha ka at magpakumbaba ka na. Kung hindi, durugin kita gamit ang matalim kong kutsilyo. Sige, Hindi ako mananagot kung magkaproblema ka. sige, 10 bilyon ang gusto mo. Papayag ako basta bitawan mo si Tinglan. Fu Jingchen, parang nababaliw ka na. Kapag minahal mo siya, naiinggit ako at gusto ko siyang saktan ng todo. Pero dahil sa 10 bilyon, pansamantala muna siyang hindi ko abalahin. Nasaan ang pera? Narito ang 10 bilyong piso sa traveler's checks. Kahit makuha mo yan, hindi ka makatakas. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nasaan ang kotse? Nasa labas na ang kotse. Huwag niyong subukang lokohin ako, kasi hindi ako magpapatalo. Lumayo ka. Bitawan mo ako. Maghihintay ka lang ng habang buhay sa kulungan. Fu Jingchen, 5 taon na ba? Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Dati sinama kita dahil nanay ka ni West Duke lang. Palaaway kang cute. Papatayin kita. Fu Jingchen, kamusta ka? Pasensya na, may kasalanan ako. Kung di mo kinikimkim ang ugnayan mo sa pinsan mo at dinala si Bibi at West Duke palayo, di sana nangyari ito. Kung alam mong nagkamali ka, paano mo ako babayaran? Gising ka na. Bakit, ayaw mo ba akong gisingin? Masaya ako nagising ka na. Hindi masaya ako nagising ka na. Bakit ka lumayo? Natatakot ka bang kainin kita? Hindi naman. Ayaw mo ba ng tulong para tawagin ang doktor? Hindi, kapag andito ka, hindi ako masakit. Lumapit ka, may sasabihin ako. Malayo ka ang hirap magsalita. Ano? Bakit mo ako hinahalikan? May 3 pagpipilian, A ay gusto kita, Y ay sobra kitang gusto, C ay labis kitang gusto. Pipiliin ko ang I, meron ba? Yung U ay pakakasalan kita. Ah, sige piliin mo. Ako, wala akong pipiliin. Shen Tinglan, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin maintindihan ang ibig kong sabihin? Sa tingin ko dahil nanay ako ni Bibi at West Duke, kaya iba ang pakiramdam mo sa akin. Pero baka kapag naka-encounter ka ng totoong gusto mo ay pagsisihan mo ang mga pinili mo. Sa mata mo ba ako isang taong di marunong tukuyin ang tunay na gusto sa puso? Nung sinabi kong magpapakasal tayo, kapag di natin makita ang tunay na ina ni West Duke, dun ko na tunay na nagustuhan ka. Kahit makita ko ang tunay na ina niya, di ko niya pakakasalan. Bakit? Kasi para sa akin ikaw ang tunay na ina ni West Duke. Hindi ko inasahan na gusto mo talaga ako. Ikaw, ano ang nararamdaman mo sa akin?
Ang nararamdaman ko. Yun ang sinabi ko noong tumawag ako sa'yo, may babae na sinabi na naliligo ka, gusto kitang sampalin. Sabi mo, ano ang nararamdaman ko sa'yo? Daddy, nakita na ni Mommy ang Godfather, gwapo siya, mayaman, mabait, mabuti siya sa akin at sa kuya, ayos siya bilang daddy. Bibi, maniwala ka ba na ipapadala ka ni Daddy sa disyerto para magtanim ng puno kasama ang aunt mo? Hindi maganda si Daddy, kaya hindi pa rin pumapayag si Mommy sa proposal mo. Maglaro kayo ng mabuti, pagbalik ni Daddy, ayusin niya kayo. Umalis muna si Daddy. Lola, dako na ang bahala ngayon. Huwag kang mag-alala, ayos na ayos na. Nasaan si Lou? Pwede ba siyang magpakumbaba kay Senior? Kung wala siya, buhay kaya kami ni Bibi ngayon? Kung hindi dahil sa utang na loob niya sa aming pamilya at madalas ka siyang hinahanap, matagal ko nang pinutol ang mga paa niya. Huwag kang mag-alala. Walang oras si Senior in the future. Inimbitahan niya ako lumabas, pinag-isa ni na Lola at Lola Lu ang lahat ng sosyal sa lungsod. Kailangan galing pa sa Lola. Pumunta na si Lucien sa mga panliligaw, kailan mo naman aprobahan ang proposal ko? Ang paglabas ko kasama si Senior ngayon ay para sabihin na handa na ako, tinatanggap ko ang proposal mo. Ano pang hinihintay natin? Pumunta tayo ngayon kumuha ng marriage certificate para hindi mapikon si Lou at panghawakan ng aking tao. Ay, Ganoon kabilis?